Hello guys, I'm Jandre T. Manalastas from BSIT 2D. Ngayon po, i-explain ko sa inyo ang CRUD app na ginawa ni Sir. Ang CRUD app ay isang proyekto na naglalayong magbigay ng isang simpleng paraan upang pamahalaan ang impormasyon ng mga estudyante. Ang application na ito ay binuo gamit ang Java, MySQL at Object-Oriented Programming o OOP. Ang CRUD ay nangangahulugang create, read, update at delete na siyang mga pangunahing operasyon na maaaring gawin sa database. Dito naman guys sa database connection, ang bahaging ito ay responsable para sa pagtatag at pagpapanatili ng connection sa MySQL database. Gumagamit din ito ng JDBC or Java Database Connectivity upang makipag-ugnayan sa database. Dito naman tayo sa login frame. Ito ang Graphical User Interface or GUI para sa pag-login ng mga user. Naglalaman ito ng mga field para sa username at password at gumagamit ito ng user DAO para sa authentication. Gumagamit ang application ng JFrame para sa pangunahing window, JPanel para sa pag-organize ng mga component, JLabel para sa mga label, at JText field at JPassword field para sa input ng user, at JButton naman para sa mga aksyon. Ang layout ay ginagamit ang border layout at grid layout para sa maayos na paglalagay ng mga component. Dito naman sa main app Java guys, ang main app class ay ang pangunahing bahagi ng programa. Sa loob ng main method, sinusubukan nitong itakda ang nimbus na look and feel para sa iyong application. Tinitingnan nito ang lahat ng naka-install na tema at kapag nakita ang nimbus, ginagamit ito kung may error sa proseso. Hahawakan ito ng catch block pero sa ngayon walang ginagawang action kundi ang magkomento. Kung hindi makita ang nimbus, gagamitin ng application ng default na tema ng iyong operating system. Dito naman guys sa splash screen, isang pansamantalang screen na lumalabas habang naglo-loading ang application. Nagpapakita ito ng progress bar at mga impormasyon tungkol sa application. Dito naman tayo sa Student Java guys. Ang Student Java ay parang blueprint para sa mga estudyante sa programa na to. Mayroon nitong mga variables para i-store ang mga ID, pangalan, kurso at year level ng mga estudyante. Mayroon ding mga constructor para gumawa ng bagong estudyante at mga getter at setter para makuha at mabago ang impormasyon ng mga estudyante. Ang class na ito ay nagpapakita kung paano i-organize ang mga data ng estudyante sa application na to na ginawa ni Sir. Dito naman sa student DAO guys, ang student DAO ay tagapamagitan na sa application at database. Naglalaman ito ng mga method para kunin, idagdag at i-update at tanggalin ang data ng mga estudyante. Halimbawa, ang getAllStudent ay kumukuha ng listahan ng lahat ng estudyante sa database. Ang insertStudent naman ay nagdadagdag ng bagong estudyante sa database. Sa pamamagitan nito, mas madali ang pag-manage ng data at pagbabago ng database operation. Ang Student Managed Mainframe naman ay ang Graphical User Interface or GUI
ng app na ginawa ni sir. Ano ba ito? Ito ang window o screen na nakikita ng user kapag ginagamit ang app. Dito sila nag-i-input, nag-update, nagdi-delete, at nakakakita ng listahan ng mga estudyante. Ano naman ang mga nilalaman nito? May mga components ito tulad ng text field para maglagay o mag-edit ng pangalan, kurso, at taon ng estudyante. Combo box para pumili ng year level. Buttons para sa mga actions tulad ng add, update, delete, clear, at refresh. Table naman para ipakita ang listahan ng mga estudyante. Paano naman ito gumagana? Kapag nag-click ang user sa mga buttons, ina-access ng frame ang input sa mga field. Kinokonekta ito sa student DAO para i-save, i-update o i-delete ang data sa database. Ina-update ang table para makita agad ang mga pagbabago or kapag may validation para siguraduhin na hindi walang laman ang mga importanteng field bago mag-save. Dito naman sa user Java guys, dito kinukuha yung username, yung password, tsaka yung full name. Yun lang muna guys ang maituturo ko sa inyo ngayon. Thank you na marami. Bye bye.